Muling nasa gitna ng kontrobersya si Vice Ganda matapos umani ng matinding batikos mula sa mga netizen at manonood ang kanyang naging biro kay Johaira Morris sa Memerimar segment ng It's Showtime. Nagbigay ito ng malawakang diskusyon online matapos ituring ng ilan ang naturang komento bilang sensitibo at umano'y colorist na kalaunan ay humantong sa formal na paghingi ni Vice ng paumanhin. The Philippine Showbiz List presents, dapat bang patawarin ni Johaira ang putik joke ni Vice Ganda sa Memerimar? Vice Ganda's putik joke that sparked controversy. Nagsimula ang issue sa parody segment ng It's Showtime na Merimar, isang comedic at slapstick na bersyon ni Vice Ganda sa iconic teleserye na Marimar. Tampok din sa segment na ito ang mga co-hosts na sina Vong Navarro, Jong Hilario, MC Moa, at mga miyembro ng resident dance group ng show na Baby Dolls. Kilala ang Memerimar sa pagkakaroon ng mga exaggerated na pag-arte, biglaang musical numbers, kusang loob na pagpapatawa, at mga pisikal na gags. Ngunit sa isang live episode ng It's Showtime noong July 24, 2026, lumagpas sa linya ng komedya ang isang eksena kasama ang Baby Dolls member na si Johaira Morris. Bilang bahagi ng kanilang takbo ng kwento at harutan sa entablado, uminom ng tubig si Vice habang gumaganap bilang ang karakter na si Memerimar at umaktong nagulat ng husto. Dahil dito, direkta niyang nabugahan o nasprayhan ng tubig sa mukha si Johaira na nooy nakatayo malapit sa kanya. Habang basang-basa ang mukha at katawan ni Johaira, binitawan ni Vice ang linyang siyang naging mitya ng galit ng publiko sa pagsasabing, "Anong nangyari sa iyo? Ba't nagputik ka?" Bukod sa mud punchline na ito, may isa pang clip na mabilis na kumalat kung saan makikitang tila itinaas pa ni Vice ang kanyang kamay patungo kay Johaira habang nagpapalitan sila ng mabibigat na linya sa gitna ng isang comedic exchange. Kahit na nakikitang nakangiti at tumatawa si Johaira sa live broadcast, upang mapanatili ang profesionalismo, hindi ito naging maganda sa paningin ng mga nakatutok na manonood. Netizens react and call for MTRCB actions. Mabilis na naging viral sa iba't ibang social media platforms ang mga video clip ng naturang insidente. Mariing kinundi na ng mga netizen ang mga hirit ni Vice kung saan tahasan itong tinawag na colorist, insensitive, at hindi nararapat para sa national noontime program. Maraming netizens ang nagpahayag na ang paghahambing ng natural na kulay ng balat ng isang tao sa putik ay isang diskriminasyon. May netizens ding nagpayo kay Vice na baguhin na ang kanyang estilo ng pagpapatawa. Hayagang question din ng iba ang comedy style ng programa. Labis ding ikinaalarma ng netizens ang mismong physical gag na pagbuga ng tubig sa mukha ng kapwa-tao. Para sa kanila, ito ay isang uri ng pambabastos at kawalan ng respeto na nakabababa ng dignidad ng isang individual. Isa sa mga pinakamabigat na punto ay ang power imbalance sa loob ng programa. Si Vice ay hindi lamang isang regular na host, siya ang mukha at biggest star ng show. Sa kabilang banda, si Johaira ay member lamang ng dance group na Baby Dolls. Ayon sa mga netizens, mahirap para sa isang maliit na empleyado ang pumalag on-air, kaya napipilitan na lamang itong tumawak kahit tila pinapahiya sa telebisyon. Dahil sa tindi ng galit ng mga manonood, muling kinalampag ng netizens ang opisyal na account ng MTRCB upang suriin ang insidente at magpatupad ng kaukulang aksyon o babala. Inungkat ng mga netizen ang history ng It's Showtime sa ilalim ng regulasyon ng MTRCB. Partikular na ang mga naging suspensyon ng programa noon dahil din sa mga reklamo sa mga sensitibong eksena. Vice apologizes after Memerimar skit draws criticism. Nitong Sabado, July 25, 2026, bago tuluyang magtapos ang live broadcast ng It's Showtime, formal na hinarap ni Vice ang issue sa ere upang magbigay ng pahayag at humingi ng paumanhin sa ngalan ng buong team. Sa kanyang pahayag, ipinaabot ni Vice ang pagkilala niya sa mga naging reaksyon ng mga manonood matapos makatanggap ng batikos ang ilang biro at eksena sa It's Showtime. Ayon kay Vice, nalaman nila na may ilang miyembro ng kanilang madlang people na hindi nagustuhan o nasaktan sa ilang biro at biruan na kanilang ginawa. Kinikilala niya na para sa ilang manonood, ang mga naturang biro ay maaaring ituring na hindi sensitibo o nakapagbigay ng negatibong epekto. Ipinaliwanag niya na hindi kailanman naging layunin ng It's Showtime na makasakit ng damdamin o biguin ang kanilang audience. Binigyang diin niya na ang pangunahing hangarin ng programa ay magbigay ng saya at aliw sa mga manonood.
Dahil dito, sinabi ni Vice na tinatanggap nila ang nararamdaman at puna ng publiko. Humingi siya ng paumanhin sa mga taong nasaktan at ipinahayag ang kanilang pangako na magsisikap silang maging mas maingat at pagbutihin pa ang kanilang paraan ng pagpapatawa sa mga susunod na palabas. Matapos ang paghingi ng paumanhin ni Vice, nanatiling hati ang opinyon ng publiko. Pinuri siya ng ilan dahil sa mabilis na pag-ako ng responsibilidad at pagkilala sa naramdaman ng mga nasaktan. Gayunman, may mga netizens ang muling tinalakay ang mga naunang kontrobersyang kinasangkutan ni Vice ukol sa colorism racist joke. Tila may paulit-ulit na nga raw na pattern kung saan nagkakaroon ng kontrobersya dahil sa ilang biro. Susunod ang malawakang batikos online at paghingi ng paumanhin. Para sa netizens, hindi sapat ang paghingi ng tawad kung walang makikitang pagbabago sa uri ng pagpapatawa at pagsusulat ng mga susunod na palabas.